ginamit yun. Pero gumana po, nagamit po nila yung kuryente. Amen. Nung dumating kami, huminto po yung kuryente. So nagulat kami, tinignan ng asawa ko, chinik niya kung ano nangyari. So nung nakita na po, yung loob ng extension, wala naman pong nasira, wala naman pong kahit ano. So sabi niya, tinignan niya po doon sa pinakasaksakan. So doon po yung problema. So nung sinaksak, bigla pong lumiyab. So alam niyo po ang nasigaw ko, Jesus name, purihin ng Diyos! Talagang ginanyan ko siya ng pumot kasi doon po kami natutulog kasi nga mainit nga po. So nung panahon ko na yun, madaling sabi, lumiyab, Jesus yung ganyan, nagkakagulo na sila, yung si Kuya Boy, yan, tsaka yung dalawang magkapatid, lumabas na. So ang pinagpasalamat ko po doon is, salamat po sa Lord na hindi po nangyari yung lumiyab po yung kuryente nung wala kami. Muli ay tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagsama at paggabay niya sa ating buhay, no? Sa isang linggo na nagdaan, na patuloy tayong sinamahan, ginabayan. At ngayon po ay samahan niyo po ako ay magbukas. Ang sabi po dito ay ni Haring David sa awit 92 verse 1 na lagi niyang sinasabi sa Panginoon na sa bayang Israel, sabi niya po sa awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit lagi ng papuri sa ngalan niyang kataas-taasan. Salamat po sa pagbabasa. Amen. No? Tunay nga na si Haring David na talaga na ang buhay niya ay lagi niyang pinagpapasalamat sa Panginoon na nandoon, no, lahat ng mga kinaharap niya, na labanan, lahat ng mga pinagdaanan niya, ang lagi siya nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ang sabi niya po, ang magpasalamat daw mo kay Yahweh ay isang mabuting bagay. Amen. No, ipagsisigawan mo yung dakilang bagay, ano man yung mga nangyaring naganap sa lumipas na araw, panahon ng iyong buhay. Panginoon man, ang maganda mo, lagi natin sinasabi na hindi ba maganda yung nangyari sa iyo, pero sa likod niyan, merong ginagawa ang Panginoon. So yun po, no? Mabilis na oras ay inaanayaan ko po ang nais magpasalamat sa Panginoon. Unahin po natin sa babae. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama Mark. So mapagpalang umaga po sa lahat. Gusto ko pong pasalamatan ng Diyos na buhay dahil mabuti po siya sa lahat ng oras at panahon sa ating buhay. Amen po na magpasalamat ko po yung mga nakaraang araw. Nakalimutan ko po Monday yun, Thursday, na hindi na po ako masagasaan ng coaching na tumatawid po ako sa pedestrian lane. Hindi po siya huminto eh. Dire-diretso eh, syempre ako kasi tawiran yun. So tuloy-tuloy po ako kasi nagmamadali po ako dahil po ang oras ko lagi po ay nagmamadali. Purihin po ang Diyos, hindi po siya huminto. So ako po huminto sa gitna. Akala ko po talaga masagasaan ako, pero purihin po ang Diyos na buhay at yung pakiramdam ko na dati pagka ganun talaga na malapit ka na masagasaan, parang tumakabog ang dibdib. Pero nung panahon na yun, kalmado po ako. Amen? At nakapaglakad po ako ng maayos, wala po kong inisip na walang nangyari. Amen? Parang walang nangyari. Pero salamat sa Panginoon dahil po yung pag-iingat gabay niya ay lagi po niya pinagkaloob sa akin. At dagdagan po pa po kagabi. Amen? Nagaling po kami dito sa church, fasting, amen po. Na yung magkapatid na Sarah at Junjun, pagka nasa bahay po si Sarah, kailangan po namin ng kuryente dahil mainit po sa bahay. Wala po kami kuryente. Amen? Kaya po nakikikabit po kami doon sa hipag ko. Then, yung extension hindi po namin yung ginagalaw doon sa pinaglalagyan, siguro nabasa. Then, nung sinaksak nila, sabi nila meron daw kong kumislap. Pero gumana. Hindi po namin alam kung gano'n na po katagal nila ginamit yun. Pero gumana po, nagamit po nila yung kuryente. Amen? Nung dumating kami, huminto po yung kuryente. So nagulat kami, tinignan ng asawa ko, chinik niya kung ano nangyari. So nung nakita na po yung loob ng extension, wala naman pong nasira, wala naman pong kahit ano. So sabi niya, tinignan niya po doon sa pinakasaksakan.
sinaksakan. So doon po yung problema. So nung sinaksak, bigla po lumiyag. So alam niyo po ang nasigaw ko, Jesus name, purihin ang Diyos. Talagang ginanyan ko siya ng pungod kasi doon po kami natutulog kasi nga mahilig nga po. So nung panahon po na yun, sa madaling sabi, lumiyag, Jesus yung ganyan, nagkakagulo na sila, yung si Kuya Boy, yan, tsaka yung dalawa magkapatid, lumabas na. So ang pinagpasalamat ko po doon is, salamat po sa Lord na hindi po nangyari yung lumiyag po yung kuryente nung wala kami. Dahil yung dalawang magkapatid po ay nasa loob na ng kwarto. So ibig sabihin, nung nandun na po kami po yung nakakita po nung pangyayari na yun. So salamat po sa Panginoon, dahil po nangyari yun, hindi na po masunog ang aming tahanan, bagay po, di po namin alam kung ano po ang imbong po. So yun po, salamat po sa Panginoon dahil po kasama po talaga ang ating pamilya sa kaligtasan. Kaya po meron tayong sinabi ang Biblia sa Gawa 16:21 na mananampalataya po tayo at ang ating sambahayan ay maliligtas. Amen. Amen po. Maraming salamat po sa Diyos. Yung lamang po. Sa Diyos po ang papuri. Amen. No, tuloy nga po na ang mga anak ng Diyos ay hindi hinahayaan ng Diyos na mapahamak. Hindi niya po hinahayaan na ikaw na anak ng Diyos, ito uso pa naman yung sunog. Ang pakauso talaga. Pero dahil may Diyos tayo na dakila at makapangyarihan, hindi niya hayaan na lingkod niya mawala ng matitirahan. Amen. No, talaga yung pag-ingat na sabi niya sa Gawa 16:31 na isalay na ng palataya sa pamilya, naroon yung kaligtasan ng buong pamilya mo. Amen. No? Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng Ogaya family. Amen. Yung mga sino pa ang nais magpasalamat sa Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Mama Jenelisa. Pagpalang umaga ko sa atin na pagkakako, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos na tunay nga po buhay ang Diyos sa bahay panabang ko. Na kung saan, yun po yung aking nakikita sa aking kapatid. Yung po dati ay mahilig mong pag nga po kami aalis, dami sinasabi niyo, ano nga daw ang ginagawa namin dito sa church, bakit ganoon na ayaw namin ng alis, ano nga pa pala namin. Pero ngayon po, purihin ng Diyos. Anong narinig sa kanya, sabi ko nga sa asawa ko, hindi narinig ka po ba kay Alvin? Sabi niyo, parang ano din siya, nakakita nga po na inihintay ko na mag-murmur si Alvin. Kasi nga po, murmur ka ng murmur na alis ng alis, ano mapapala. Pero talaga po totoo ang panalangin at yun po talaga yung aking pagtitipon dito. Talaga po talaga walang imposible po sa Diyos dahil nakikita po sa aking kapatid na talagang yung pagkilos ng Diyos, pag-aalis na po kami, nagugulat ako, nakikiramdam ako na sabi ko, kaya to. Pero nakikita ko na disin siya. Tapos hindi na siya nagsasabi pa na yung kadabo. Pero sabi ko, thank you Lord kasi alam mo Lord na sa'yo ang po ba tayo. Ano ko na totoo na po talagang buhay ang Diyos. Yun, nagpapasalamat ako sa Diyos na ang pray ng Diyos na mabuti po talaga siya. Amen. No? Salamat po sa buhay ng Mama Jenelisa na patuloy na nakita po natin yung pagkilos, paggalaw ng Diyos sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya. Isa na lang po sa babae po. Ayun, si Mama Dul. Amen. Malakas po na palakpak sa Diyos sa buhay ko ni Mama Dul. Amen. Salamat sa Panginoon. Nais ko lang po ipasalamat sa Panginoon na yung nung Biyernes po, papunta po kami ng Santol. Na papunta po doon, sige. Nakarating po kami sa malapit na po sa Santol, sabi po ni Kuya Yunel, naputol yung kabling. Sige lang po, ano lang po kami, diretso lang. Maya-maya, biglang huminto. Malapit na po sa Santol Milaster Kayang. Kaya alam niyo po, ang habang nagpapatakbo si Kuya Yunel, nasa isip ko lang po yun na, Lord, ikaw na po bahala sa amin. Kaya yun, alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon, talagang buhay ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Na kung saan, na humihingi po tayo ng saktulo sa Kanya, naroon po siya. Pinaparanas niyo po sa ating kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Gusto ko man din pong umiyak dahil sa kabutihan ng kamay ng Panginoon. Dahil ito po ay isang anak. Alam niyo po, talagang naranasan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya yung salamat po
lagi ko rin pinapasalamat sa Panginoon ang ginagawa ng kabutihan ng Panginoon para sa aking pamilya. Maging sa aming buhay, ng mag-ina na yun po, hindi niya po talaga kami hinahayaan na anuman po ang mga ginagawa ng diablo sa buhay namin, talagang patuloy na po kami pinapatagumpay. Dahil alam po ng Panginoon na sa bawat tao ang ginagawa, na siya lang po ang nakakaalam. Kaya yung salamat talaga sa Panginoon, na yun po ay patuloy na po pinaparala sa atin ang kanyang kabutihan at kahabatan. Salamat sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Amen. Malakas niya ako na palakpakan sa Diyos na buhay niya. Na nabasa ko po yun yung chat ni Mama Del sa GC ng Friday. Talagang kumikilos ang Panginoon. No? Bagamat may mga pangit na nangyayari no? Meron doon yung pagsama at paggabay ng Diyos sa kanyang mga lingkod. No? Talagang hindi niya pinabayaan sila Mama Dol, sila Junel na humayo sa santol. Bagamat na naputulan ng kable, pero nandun pa rin yung kamay ng Diyos. Amen. Upang sila'y makauwi. At sino pa po? Sa boys naman po tayo. Ano si Kuya, hiningitaan ako ni Kuya. Ano po kayo pangalan niya? Amen. Wala pa ang pagkakay na Diyos sa buhay. Kuya Pino. Amen. Ropeno. Ay, sorry. Today for sure. Mapagpalang araw ko sa inyong lahat. Mapagpalang araw din naman. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ang laki na rin ang binago sa akin. Wala nang, dati kasi, kung wala ng church, puro lang ako, inom, sugan. Ngayon, pasalamat ako sa Diyos dahil ganito na ang buhay ko. Amen. May naiba na. Amen. Naiya ako pero kailangan natin ito pasalamat eh. Kailangan natin ito dahil para to kay Lord eh. Amen. Totoong nangyayari ito, hindi ito biro eh. Kaya maraming salamat at nakapag-church ako at sa mga Amen. kaibigan ko na dinala ko rito. Salamat sa kanila na ang laki na rin ng bago sa buhay ko. Pasalamat ako dahil nakarating ko dito sa kanila. Amen. Nahiya ako, tinitignan ako, no? Nahiya. Pero kailangan natin ito, hindi tayo mahiya dahil ang laki na ng nabago sa atin. Amen. Pasalamat natin kayo sa ito. Ano yung laki? At sa mga kaibigan ko dyan, salamat. Maraming salamat. Yun lang po. Amen. Maraming salamat. Amen. Salamat sa buhay ni Kuya Totoy. Salamat po sa buhay ni Kuya Hinaw na talagang kumikilos ang Diyos. Ang sabi niya nga sa 2 Corinthians 5:17, no, kapag kay Kristo may pagbabago. Amen. Amen. Na talaga na ang magang Diyos na gumalaw sa buhay mo, ayaw mo man sa gusto, naniniwala ko, papaguhin ka ng Panginoon Amen. gamit ng kanyang salita. Amen. Yun, salamat sa buhay. Talaga, yung buhay na patotoo sa buhay ni Kuya. Noon, unang kita sa kanya, naka-short lang yun eh. Pero ngayon, nakapantalon na. At naka-polo shirt pa. Amen. Talagang kumikilos ang Panginoon. Amen. Salamat sa buhay na Diyos, sa kanyang buhay na talagang kumikilos. No, naniniwala talaga ako itong mga boys ay soon to be pastor ng Disney Life Family. Amen. Sana lang po. Salamat no? Last na po. Ako na ba? Yun. Amen. Salamat. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Daddy Rose. Para araw po sa lahat. Mapagpalang araw din Nais po. ko pong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa ginawa niya sa ating pastora at sa kanyang mga kasama na iningatan siya sa kanyang mga biyahe at walang anumang pangyayari na naganap sa kanila. Labis-labis po ko nagpapasalamat at matiwasay silang nakarating sa Bukidnon. Isa pa po, nais ko pong talagang araw-araw yan nagpapasalamat. Kahit po hindi dito sa harap ng pagpupot ito, obligado po na pag-isip nyo sa umaga. Amen. Pasalamat na po tayo kahit tayo nag-isa o sabi natin siya. Lahat ng bagay na ginawa niya sa atin, pasalamat po natin.
mararanasan niyo po yung pagpapalang biyaya ng Panginoon. Amen. At ang sa Diyos po, paborito. Amen. Salamat po sa buhay ni Daddy Ron. No? So, tuloy na pagsama at paggabay ng Diyos sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya. Kasi isip niya rin kanyang kaisa-isang Jessamine. Amen. No, na talaga yung pag-ingat at paggabay ng Diyos ay sumasa kanila sa buhay nila mamihan. No? At ako, nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa nagdaan na aking kaarawan. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa edad na 21 ay ako'y sinamahan niya, ginabayan niya at naniniwala ako na marami pang taon na ako'y sasamahan at gagabayan ng Panginoon. Talaga itong linggong to, maraming nangyari na mula Monday talaga sobrang dami kong inaasikaso sa pag-aaral ko, doon sa nagpapaaral sa akin, no? As in, hanggang Monday talaga, hanggang kahapon, pagod na pagod talaga yung katawang panlupa ko. Pero yung isang linggo na yun, bagamat pagod, pero binuhos ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa aking buhay. Isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos ay isa ako po sa nakasama sa scholarship ng school, sa TES. Pagpapatuloy ng Panginoon, ano po kasi nangyari? Kwento ko lang po kasi talagang nagagalang ang puso ko dahil sa araw na yun, ibinigay yun ng Diyos mismo sa aking kaarawan. Na talagang, yun yung regalo niya sa akin. Nung nandun ako sa school noon, binaba yung list. Nakapila pa nga ako doon sa may cashier. Ang haba ng pila. Then, nag-chinek ko yung link. Sabi ko, tingnan ko nga, taga-balagtas ako eh. Taga-ano ako, gano'n. Sabi ko, okay naman yung grades ko, ganyan. Then, chinek ko siya, ang dami. Inisa-isa ko. Tapos sabi ko, ay, wala. Kasi ko, okay lang. May nagpapaaral naman sa akin ng Diyos. Sabi ko gano'n. Eh di, hinayaan ko na lang. Pag-uwi ko sa bahay, may nag-chat na isang classmate ko nung first sem. Sabi niya, sabay tayo kumuha ng barangay residency. Sabi ko, hindi nga ako kasama dyan, sasama mo ko. Then, in-screenshot niya sa akin. Nandun yung pangalan ko, Muriel ng Panginoon. Alam mo yun? Sabi niya, hindi ko alam. Kasi yung way niya sa akin, magpapasama siya. Hindi siya tagapalagtas. Muriel ng Panginoon. Sabi ko, sabi ko, nung una sabi ko, hindi nga, kasama ako. Hindi ko nakita yung pangalan ko doon kasi inisa-isa ko yun. Siguro, mamadali ko kasi magbabayad na ako ng tuition. Hindi ko na siya as in talaga tinignan kasi sabi ko, okay na. Sapat na sa akin yung pinag-aaral ako ng Panginoon, hindi na ako naghahangad ng maraming bagay. Pero talagang gumawa ang Panginoon na naniniwala ako na yung scholarship na yun ay inilaan sa akin para, inilaan ng Diyos para sa akin. Kasi gumamit pa siya ng tao para malaman ko. Kasi kailangan ko talagang napakabuti ng Panginoon, hindi lang yun. Sobrang dami na binuhos ng Diyos sa pagpapala sa aking buhay sa isang linggong ito na talagang pinagmamalaki ko ang laki ng Diyos sa aking buhay na walang hanggang papuri ay inaalay ko sa Kanya. Sa Diyos ko ang papurihan.